ambisyon ni Liam ay mas mainit pa sa araw sa tropical na lugar na iniwan niya. Balik sa kanyang nayon, nagpagawa ng magandang bahay ang kanyang kapitbahay na si Marco, isang patunay sa kanyang umuunlad na lokal na negosyo. Ang pagkakita nito ay isang patuloy na kirot sa puso ni Liam. Ayaw niya ng magandang bahay, gusto niya ang pinakamalaki. Ayaw niya ng kaginhawaan, gusto niya ng isang kaharian. Ang kanyang inggit na nagkukunwari bilang ambisyon ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang mahirap na desisyon. Pupunta siya sa syudad na mga nagniningning na gusali at walang katapusang oportunidad. Iniwan ang kanyang asawang si Elera at ang kanilang batang anak. Ang unang ilang taon ay lumipas sa puro trabaho, sakripisyo at nakabibiglang tagumpay. Nagsimula si Liam sa maliit na pwesto ng mga pagkain na nagbebenta ng mga tradisyonal na pagkain. Ang kanyang tiyaga at determinasyon ay nagbunga. Di nagtagal nagkaroon siya ng isang maliit na mga restaurant sa iba't ibang lugar. Kumikita na siya ng mas malaking halaga kaysa sa inaakala niya. Ngunit habang lumalaki ang kanyang pera sa bangko, mas lalong tumitindi ang kanyang kagustuhan para magkaroon pa ng mas maraming pera. Kapag tumatawag si Elera, ang kanyang boses ay may halong pagmamahal at pananabik. Nagmamakaawa siya kay Liam. Umuwi ka na, Liam. Ang anak natin ay mabilis na lumalaki. Miss na miss ka na niya. Sa bawat pagkakataon, ang tugon ni Liam ay pareho. Sandali na lang, mahal ko. Nagtatayo ako ng pamana para sa atin. Ang kanyang pinakabagong proyekto ay real estate development. Isang proyektong nangangakong dodoblihin ang kanyang yaman ng 10 beses. Nasa bingit siya ng pagiging isang tunay na mayaman. Isinantabi niya ang mga pakiusap ni Elera. Hindi pinansin ang mga lamat na nagsisimulang mabuo sa kanilang dating hindi mapaghiwalay na samahan. Malapit na ako, Elera. Sasabihin niya, isang deal na lang, ngunit laging may isang plano, laging may isa pang proyekto. Ang paghahangad ng mas marami ay naging isang apoy na hindi niya mapatay. Sa wakas, pagkatapos ng isang dekada ng paghahabol sa kayamanan, isang biglaang tahimik na kirot ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang uri ng sakit na galing sa pagkawala, kundi isang malalim at walang laman na pakiramdam. Mayroon na siyang kayamanan, tagumpay at estado na hinahangad niya na itayo na niya ang kanyang kaharian. Para kanino niya ito itinatayo. Sa sandaling iyon, bumili siya ng tiket pa uwi. Nakikita-kinita niya ang luwaang yakap ni Elera, ang nagniningning ng ngiti ng kanyang anak. Inilarawan niya ang mga ito na tumatakbo papunta sa kanyang mga bisig. Ang kanilang pamilya ay sa wakas ay buo na muli. Ngunit nang dumating siya sa maliit na bahay na iniwanan niya, ito ay walang laman. Ang pintura ay nagbabalat at ang mga damo ay matataas na, lumukob sa maliit na hardin. Nakita siya ng isang kapitbahay na nakatayo doon, isang estranghero sa sarili niyang bahay. Lumapit ito, ang muka ay nalukot sa kalungkutan. Si Elera at ang iyong anak. Nagpatuloy na sila sa buhay, Liam. Malumani na sabi ng lalaki. Naghintay sila sa iyo taon-taon. Sa huli ay napagtanto nila na hindi ka na babalik. Nakahanap na si Elera ng bagong buhay, bagong tahanan at bagong kaligayahan kasama ang isang taong laging nandoon para sa kanila. Tumayo si Liam doon. Ang bigat ng kanyang kayamanan ay biglang naging parang isang nakakawasak na pasanin. Inakyat niya ang tugatog ng tagumpay para lamang matagpuan ang sarili sa tuktok na lubos na nag-iisa. Ang malaking bahay na pinangarap niyang itayo, ang pamanang ipinangako niya. Lahat ng ito ay walang kabuluhan. Nawala sa kanya ang isang bagay na hindi mabibili ng pera, ang kanyang pamilya. Sinasabi sa Lucas Kabanatang 12, Talatang 15, at sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo, mag-ingat laban sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng isang tao ay hindi nakasalalay sa dami ng kanyang ari-arian. Ang kwentong ito ay nagsisilbing isang malakas na paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o material na pag-aari, kundi sa mga koneksyon na ating pinagyayaman sa mga taong mahal natin.
Ang ambisyon ay isang malakas na puwersa, ngunit kapag ito ay kumonsumo sa atin at bumulag sa atin sa kung ano ang tunay na mahalaga, ito ay nagiging isang landas patungo sa kalungkutan at pagsisisi. Welcome to our channel, Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel.